May mga paaralan na tila ordinaryo lamang sa umaga. Mga lugar na puno ng tawanan, ingay ng mga estudyante at yabag ng mga gurong nagmamadali sa kanilang mga klase. Ngunit may mga paaralanting may ibang mukha kapag sumapit ang gabi, kapag wala ng tao, kapag patay na ang karamihan sa mga ilaw, kapag ang malalawak na pasilyo ay nilalamon na ng katahimikan. Sa isang lumang bayan ay may isang pampublikong paaralan na halos 80 taon nang nakatayo. Marami na itong nasaksihang pagbabago. Marami na ang estudyante ang dumaan sa mga silid-aralan nito. Marami na ring guro ang nagretiro at pumanaw. Ngunit sa kabila ng paglipas ng panahon, may isang bahagi ng paaralan na tila naiwan sa nakaraan. Isang lumang gusali sa pinakadulong bahagi ng campus. 3 palapag ito. Kupas na ang pintura, may mga bitak ang mga dingding. At sa tabi nito ay may napakalaking puno ng akasya na mas matanda pa raw kaysa sa paaralan mismo. Doon matatagpuan ang silid 217. Matagal na itong hindi ginagamit. Nakakandado, nakatiwangwang, at iniiwasan ng karamihan. Walang malinaw na paliwanag kung bakit. Ngunit may mga kwento. Mga kwentong paulit-ulit na ibinubulong ng mga estudyante sa isa't isa. Mga kwentong hindi kailanman naisulat sa anumang record ng paaralan. Ayon sa sabi-sabi, may isang klase raw na hindi kailanman natapos. At hanggang ngayon, patuloy pa rin daw ang kanilang pagpasok. Tuwing 3:00 ng madaling araw. Isa sa mga hindi naniniwala rito ay si Carlo. 24 na taong gulang, bagong utility worker sa paaralan. Masipag, tahimik, at hindi naniniwala sa mga paranormal. Para sa kanya, ang mga kwento ay gawa lamang ng imahinasyon. Kaya nang makarinig siya ng mga chismis tungkol sa silid 217, hindi niya iyon pinansin. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi niya malilimutan. Biyernes noon, may malaking programa ang paaralan. Maraming kalat ang naiwan. At dahil kulang ang tao, kailangan niyang mag-overtime. Bandang 11:00 ng gabi, siya na lamang at isang matandang gwardya ang natitira sa campus. Tahimik ang buong paligid. Malamig ang hangin. At paminsan-minsan ay maririnig ang mahinang paggalaw ng mga dahon ng akasya. Habang nagwawali sa unang palapag ng lumang gusali, may narinig siyang tunog mula sa itaas. Parang may nahulog na mabigat na bagay. Napatingala siya. Tahimik ulit. Nagpatuloy siya sa trabaho. Ngunit makalipas ang ilang minuto, may narinig siyang mga yabag. Mabilis, magagaan, parang batang tumatakbo mula sa isang dulo ng pasilyo hanggang sa kabilang dulo. Paulit-ulit, paulit-ulit, paulit-ulit. Napahinto siya. Sigurado siyang walang tao sa ikalawang palapag. Ngunit malinaw na malinaw ang tunog. Hindi iyon bunga ng hangin. Hindi iyon mula sa labas. Parang may mga batang naglalaro sa taas. Lumipas ang ilang minuto, biglang tumigil ang mga yabag at muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi nagtagal, may narinig siyang isa pang tunog. Parang mahinang pagtawa. Hindi malakas, hindi rin malinaw. Ngunit sapat upang tumayo ang kaniyang mga balahibo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaba. Bandang 2:30,
Nagpasya siyang tingnan ang ikalawang palapag. Dalang flashlight, umakyat siya sa hagdan. Sa bawat hakbang, tila lumalamig ang paligid. At habang papalapit siya sa pasilyo, mas lalo niyang nararamdaman na parang may nakamasid sa kanya. Pagdating niya sa ikalawang palapag, agad niyang napansin ang kakaiba. May ilaw sa dulo ng koridor. Maputlang ilaw, mahina, parang ilaw mula sa isang lumang fluorescent lamp. At nang tingnan niya kung saan ito nanggaling, nakita niya ang isang pintuan, bahagyang nakabukas. Silid 217. Napatigil siya. Alam niyang dapat ay nakakandado iyon. Ngunit ngayon ay bukas. Dahan-dahan siyang lumapit. Tahimik ang buong pasilyo. Tanging tibok lamang ng kaniyang puso ang kaniyang naririnig. Pagdating sa pinto, sumilip siya sa loob. At doon nagsimula ang bangungot. Ang silid na dapat ay abandonado na ay tila buhay. May mga upuan, may mga mesa, may mga notebook, at may mga estudyante. Dose-dosenang estudyante. Nakaupo sa kanilang mga upuan. Tahimik, hindi gumagalaw, nakayuko, parang naghihintay. Nalamig ang kanyang buong katawan. Hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita. Ang silid na ilang taon nang hindi ginagamit ay tila bumalik sa nakaraan. Habang nakatitig siya, napansin niyang may isang tao sa harap ng klase. Isang guro, nakatayo sa tabi ng pisara, nakaharap sa mga estudyante. Hindi makita ang mukha nito dahil natatakpan ng anino. Ngunit may kakaiba rito. Hindi ito gumagalaw. Parang rebulto. Parang isang litrato na nagyelo sa oras. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito, unti-unting nag-angat ng ulo ang mga estudyante. Isa-isa, dahan-dahan, at sabay-sabay silang tumingin sa pinto. Tumingin sa kanya. Hindi normal ang kanilang mga mukha. Maputla, walang emosyon. At napakadilim ng kanilang mga mata. Parang walang laman, parang walang buhay. Napaatras si Carlo, ngunit bago pa siya makatakbo, biglang namatay ang ilaw. Nilamon ng dilim ang buong silid. At mula sa kadiliman, ay may narinig siyang tunog. Mga upuang hinihila, mga pahinang binabaligtad, mga yabag. At pagkatapos, mabagal na paglalakad papunta sa pinto. Papunta sa kanya. Napaatras siya, mabilis. Halos madapa habang tumatakbo sa pasilyo. Hindi na siya lumingon. Hindi na niya hinintay kung ano ang lumalabas mula sa silid. Diretso siyang bumaba sa hagdan. Huminto lamang siya nang makarating sa guardhouse. Ngunit may isang bagay na hindi niya malilimutan habang tumatakbo siya kanina. May narinig siyang mga yabag sa likuran niya. At sa bawat paghakbang niya, parang may dose-dosenang paa ang sabay-sabay na sumusunod. Kinabukasan, binalikan niya ang ikalawang palapag kasama ang gwardya. Sarado ang silid 217. Makapal ang alikabok at tila wala namang bakas na may pumasok doon. Ngunit may nakita silang lumang record sa opisina ng prinsipal. Isang insidenteng halos 50 taon nang nakalimutan. Ayon sa dokumento, nagkaroon ng sunog sa lumang gusali. Hindi ito lumaki,
ngunit sapat upang kumitil ng buhay. Isang guro at 12 estudyante. Lahat sila ay nasa silid 217 nang mangyari iyon. Matapos mabasa ang record, hindi na muling umakyat si Carlo sa ikalawang palapag kapag kagabi. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Dahil nagsimula siyang managinip. Bawat gabi, parehong panaginip. Nakaupo siya sa loob ng silid 217, nakaharap sa pisara kasamang iba pang estudyante. At sa harapan ay ang gurong walang mukha. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw, hindi siya makatayo. At sa bawat panaginip, may isang upuan na unti-unting lumalapit sa kanya. Isang bakanteng upuan. Parang may naghihintay na umupo siya roon. Hanggang isang madaling araw, nagising siya. Malamig ang paligid at nang tingnan niya ang orasan, 3:00. Tahimik ang kaniyang silid, ngunit may napansin siya. May putik na bakas ng sapatos sa sahig. 1, 2, 3, at marami pang iba. Parang may grupo ng mga batang pumasok sa kaniyang bahay habang siya ay natutulog. Ang mga bakas ay papunta sa kaniyang kwarto at nagtatapos sa tabi mismo ng kaniyang kama. Parang buong gabi silang nakatayo roon. Nanonood, naghihintay. Mula noon, wala nang nakakita kay Carlo sa paaralan. Nagbitiw siya. Lumipat ng tirahan at tuluyang umalis sa bayan. Ngunit hanggang ngayon, may mga estudyante pa ring nagsasabing tuwing 3:00 ng madaling araw, may ilaw na kusang bumubukas sa silid 217. At kung titingnan mula sa bintana, may isang bagong estudyante raw na nakaupo sa pinakahuling hanay. Tahimik, nakatungo. At suot ang uniformeng hindi kabilang sa mga batang namatay noon. Dahil ayon sa mga nakakita, kamukha raw ito ng dating utility worker ng paaralan. At sa tuwing kumukurap sila, parang bahagyang tumataas ang ulo nito, na tila unti-unti nang tumitingin sa bintana at naghihintay ng kasunod na makakapansin sa kanya.